Magandang hapon sa lahat. Bawat wartawag. Nandito tayo sa isang talakayan sa hapong ito. Una sa lahat, Happy Feast of Dedication o Happy Feast of Hanukkah simula nung December 14 up to December 22. So, at Happy New Month sa lahat. Happy New Ngayon, talakayin natin tong topic na ito na who was really born on December 25. Sino ang totoong ipinanganak noong December 25? Kasi ngayon ay December 20. 5 days from now, sa Makamundo, ay pinanganak daw ang Kristo, Jesus ng mga Kristiyano. Pero bago natin talakayin, tayo dadakos panalangin, Pastor Richard. Okay, so tayo po'y patuloy na. O aming alahayam, kayo po ay aming pinararangalan sa hapon na ito at patuloy kaming nagpapasalamat sa kaalamang ibinibigay mo sa amin upang ang iyong mga salita ay patuloy namin mapag-aralan at maipahayag ang dapat na mga ipahayag sa lahat ng mga nakakarinig upang malaman nila ang iba't ibang uri ng mga lihim na kanilang pinaniniwalaan na hindi sa iyo nagmula. O Yahweh, ikaw lang ang aming itataas sa pangalang banal ni Masya at Yahweh siya'y Yaman. Yaman. Okay. So, topic natin, ganun din sinabi ko kanina, who was really born on December 25? Sino ba ang totoong ipinanganak noong Disyembre 25? Sino ba talaga? Okay. Ito yung pinanganak. Basa. Ang kaarawan ng mga nahulog na anghel na sinamba ng sangkatauhan ay isinilang noong ika-25 ng Disyembre. Hermes, Buddha, Krishna, Horus, Hercules, Adonis, Dionysos, Zarathustra, Jesus, Metras, Tammuz. Hindi ko na mabasa yung maliliit. So, ang ipinanganak ng December 25 ay ito yung mga fallen angel. Mga fallen angel. Mga fallen angel. Pero mayroong isang pinanganak na hindi siya fallen angel. Tao siya. Eto. Basa. Tapos, the first human sun god, born on December 25th, Nimrod of ancient Babylon, the Lord of Christmas. Si Nimrod. Si Nimrod ay anak ni Kas. Ang asawa ni Kas ay si Miramis. Ngayon, namatay si Kas dahil wala nang Kas. Dollar na lang. Joke lang ha, singit lang yung Kas kasi. Ay ginawang asawa ni Nimrod ang kanyang ina, si Miramis. At ang anak nila si Tammuz, yun ang fallen angel. December 25 din, pinanganak. Katulad sa tatay niyang si Nimrod, December 25. At ito, natigok to, si Esau lang ang nakapatay dito eh. Si Nimrod. Okay, yan ang mga pinanganak ng December 25. Karamihan, mga fallen angel. Kasama doon si Jesus Christ, fallen angel. Okay. Basa. Jesus Christ, born of a virgin, born on December 25th, start and the S, 12 disciple, perform miracles, did for 3 days, resurrected. Yan ang pinakalat ng mga Christianity na si Jesus Christ daw. Ngayon, anong sunod?
Ang totoo na Misaya ay Hawashai. Noong 3 BC. Ang nakilala sa noong 3 BC up to 70 AD. Pinanganak ang totoong Misaya, Yahawashai, September 11, 3 BC. Pero, pinalitan ni Jesus. Sumikat si Jesus noong 1769 up to present. Pinanganak December 25, 1524 AD. Bakit 1524? Yung word na Jesus, kasi nabuo yung liturgy ni John Giorgio Tresino noong 1524. Eto, 1524, when John Giorgio Tresino, an Italian Renaissance grammarian known as the father of liturgy. That's why nabuo ang liturgy 1524 AD. That's why 1524 AD, December 25, eto na pangalan ng Jesus. Maraming naniwala dito sa huwad. Invented. Okay, tuloy tayo. Ngayon, when was Yahawashai born? Kailan ba si Yahawashai pinanganak? Tisri 1, 3 BC, noong Rosh Hashanah. Or September 11, 3 BC. The day of the Feast of the Trumpet. Pista ng mga trumpita. Sa Levitico chapter 23, verse 23 to 25, sabi rito, and Yahweh spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, saying, and the 7 months, ang 7 buwan and the first day of man shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. So, pinanganak si Yahawashai, September, pang 7 buwan, Pitsa 1, at pista ng mga trumpita. Ayan Ito, Tisri 1. Ito 1, yan. Trumpet. Pista ng ito yung Hebrew calendar. Ayan. Okay, basa. Ang Setyembre, Tisri, ay ang ikapitong buwan ng kalendaryong Hebreo. At sa paghusga, sa pamamagitan ng hiwa ng bagong buwan, September 11, 3 BC, ay tiyak na lumitaw na ang petsa para sa Yom Teruah, trumpets, Rosh Hashanah, na ayon sa kinaugalian na nagsisimula sa 2 saksi na nagpapatunay ng pagkita ng bagong buwan. Bagong buwan, New Moon. New Moon. September 11, New Moon. Tisri 1 sa Hebrew calendar. Ngayon, basa. Numbers 29, the Festival of Trumpets. On the first day of the 7th month, hold in secret assembly and do no regular works. It is a day for you to sound the trumpet. Magpatunog ng mga pakakak, trumpita. Kailan? Sa unang araw sa ikapitong buwan, September 11 yan. Tisri 1. Kasi Tisri ang pang 7 buwan sa Hebrew calendar, Pitsa 1. Okay. Dito tayo sa say, okay. Another version, basa. Numbers 29, the offering of the New Year's festival. On the first day of the 7th month, you are to gather for worship, and no works is to be done. On that day, trumpets are to be blown. Ang Tisri 1,
September 11, yan ang tawag na Feast of the Trumpet at the same time New Year New po. Year's New Year Festival. Festival. Grabe. Kasi ang New Year ng Hebrew ay 4 po. Ang Abib o Nisan 1, New Year, unang buwan sa taon. Taon. New Ito, pang-7 buwan, New Year Year. din. New Year. Ito yung New Year sa mundo, sa pag-create ng mundo. Ang New Year yung uno ay bagong taon sa mga hari. May bagong taon din sa mga hayop at may bagong taon sa mga puno. The New Year's. So, 4 ang New Year. Bagong taon sa mga hari, bagong taon sa mundo, bagong taon at bagong taon sa mga hayop. Yung hayop na animal, hindi yung hayop na tao. At sa mga puno. Okay, basa. Mga bilang 29. Ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trompeta. So, ang kapanganakan talaga ng Misaya, September 11, yung totoong Misaya. Hindi talaga December 25. Ang December 25 na taong pinanganak ay si Nimrod. At yung iba, yung 10 ay mga fallen angel na pinanganak na naging Gregory, naging tao. Kasama si Tammuz doon, si Buddha, yan, si Krishna. Yan, mga fallen angel yan. Okay, tuloy tayo. When is Ethiopian New Year? September 11, 2023. 2022, September 11, 2021. September 11 talaga ang New Year. The history of Ethiopian New Year, September 11. Nakalagay dito, African American Registry. Ethiopian Jew, rich past, rich future. This date, the registry before Ethiopian Jew. Ethiopian Jew or Beta Israel are Black African ethnic group from Northwestern. Yan ang mga Ethiopian Jew. Parang hita din. Mga Ethiopiano. Magkawig ng hitay. Merong alima apelido dyan. Magkawig ng hitay. Okay. Pansinin mo ha, Yahweh siya talaga noong 3 BC up to 70 AD. Bakit hanggang 70 AD lang ang Yahweh siya? Tapos ito na ang sumikat. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit nawala itong totoong Bisaya? Napalitan ng Jesus. Ito, noong 70 AD, Roman Empire destroyed Jerusalem. At doon nila nanakaw ang original scripture. Ngayon, ang ginawa, ang history of Christianity noong 70 AD, na-invade ang Jerusalem, install of the Hebrew scroll, nanakaw nila yung 777 books, the later created behind region of noong 321 up to 325 AD. They were mixed in the Hebrew thought with pagan custom from ancient Babylon. This hybrid region was the birth of Christianity. Paano naging birth of Christianity? Yan, dahil sa Council of Nicaea noong 325 BC. Ang founder ng Christianity ay si Emperor Constantine. Hindi si Pablo. Huwag niyong pangbintangan si Pablo. Magmaminus ang reward niyo sa langit. Panahon ni Pablo, Yahweh siya pa. Wala pang word na Jesus. Si Constantine ang founder ng Christianity. Okay.
Saan ba kinuha ni Constantine ang salitang Christian. Christian o Christ? Galing ito sa Egyptian na deity nila, si Serapis Christos noong 305 BC up to naging 325 AD. Dito nag-adapt na ni Constantine sa Roma. Dito, 325 AD, nagsimula ang Christianity. Na formerly, Isos, yung hindi pa na-create ni John Giorgio Tresino. Isos pa ang ginamit. That's why sa King James 1611, Isos ang ginamit, hindi Jesus. Kasi wala pang letter G noong panahon na yon. Ngayon, ang Serapis Christos become Jesus Christ. Magkahawi, di ba? Naging Jesus Christ si Serapis Christos na galing sa Egypt. Who worship Serapis? The worshiper of Serapis are called Christian. Dahil magsimula ang Christian doon sa Egypt. Di-adapt lang ni Constantine the Great sa Roma. To those who are devoted, the true name of Christ. Research revealed that the name Jesus is linked to the Greek sun god, Zeus. Come out of here, my people. Umalis kayo. Dahil pag Jesus Christ pa rin kayo, hanggang kinamatay nyo, wala talaga kayong kaligtasan dahil hindi naman totoong tagapagligtas yan, hindi totoong misaya yan. Yan ang nalinglang talaga ang Christianity. Ngayon, anong sabi nito ni Santo Papa? Patay na to ngayon. Pope Francis says, Jesus is the son of Satan. Literally, binanggit niya na si Jesus daw anak ni Satanas. Ngayon, mahalin niyo si Jesus, di mahal din yung tatay ni Satanas. Ito na nagsabi, sabi niya, Biblical truth, Satan was the first person to be called Gadriel. Si Gadriel yan Ang ayon sa God, nanggaling yan salitang Gadriel, the sun god Lucifer. First time in word God appeared in the scripture. God is Satan. Marami nagsamba, oh my God, my God. Si Satanas ang tinawag ninyo. The biggest, the bigger, the word. Sino yung God? Baliktarin mo yon. Dog. Hayop. Aso. Baliktarin mo ang God. Dog. Aso. Ngayon, sumasamba kayo sa aso? Nako. Watch out. Itong Lord. Sino yan si Lord? Baal. Satan. Fallen angel. May simbahan pang Jesus is Lord. Si Jesus ay si Baal, si Satanas. Simbahan ni Satanas. Lord is Satan. Ngayon, yung wala pang letter G, sa Greek, Isos. Sa Latin, Isos. Sino yan? Si Zeus to Zeus. Jesus means Zeus. Celsius. Si Zeus yan. Tingnan mo. From Zeus to Jesus. Sino yan Zeus? Fallen angel. Sinamba ng buong mundo ng Christianity si Zeus na Satanas nga nagpalit pangalan Jesus from Zeus. Zeus in Greek. Dios, Latin. Dios, Tagalog. God, English. Zeus, Satan. Yan. False name and title inserted in the Bible, Lord, God, Ginoo, Diyos, Jesus Christ.
ay lahat ay mga fallen angel Satanas. Ngayon, dito tayo. Ito yon ay dictionary ng Hebrew. Ang J, yes. Ang sos ay horse. Yes, horse. Oo, kabayo. Sa Hebrew, dictionary, ang Jesus, oo, kabayo. Ngayon, sa dictionary tayo ng Latin, ang jeep, yes. Ang sos, pig. Yes, pig. Oo, baboy. Sa Latin na dictionary, ang Jesus, yes. Baboy. Yes, pig. Sa Hebrew, dictionary, yes. Kabayo. Hayop. Sumamba kay Jesus na hayop. Ngayon, basa. Isos, Jesus. Isos Latin, significant isto o porco. Porco. Ano yung porco? O Dios porco de Roma. Baboy. Pig, baboy. Pig. Basa. There is no salvation in the two animals by invocating this name. Is actually invoking two animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalang ito ay aktwal na pagtawag sa dalawang hayop. Walang kaligtasan. Tinawag nyo hayop. Kabayo at Yung Jesus. Hayop. Oo, kabayo. Oo, baboy. Ito pa. Sa National Geographic. Jesus. National Geographic yan. Kahit i-research nyo. Ang Jesus Christ, lizard. In National Geographic. Butike yan. Basa. Ang basilicus ay isang genus ng malaking Catophanid butiki na karaniwang kilala bilang basilics na katutubo sa Timog Mexico, Gitnang Amerika at Hilagang Timog Amerika. Ang genus ay naglalaman ng 4 na uri ng hayop na karaniwang kilala bilang Jesus Christ butiki. Ang simpleng Jesus butiki dahil sa kanilang kakayahang tumakbo sa tubig na makabuluhang distansya bago lumubog. Yan. Sinamba ninyo, Jesus Christ, butike yan. Ayon sa National Geographic. Grabe. Sumamba kayo ng butike, sumamba kayo ng baboy, sumamba kayo ng kabayo. Ito pa. Pinalit. Nasa Secret code. The origins of the Jesus fish. sino si Jesus? Isda. Isang isda. Jesus, isda. Nasa Jesus fish symbol. Sign of the fish. Ectos o Jesus fish symbol. Isda. Tingnan mo, yung isda na yan. Si Dagon. Dagon. The fish god Fish of god Egypt. of Egypt. Si Dagon. Grabe. Pansinin mo yung si Dagon, ha? Ito yung sombrero ng Satupapa, Yung headdress ni... Bunganga ng isda, Si Dagon. Ngoso ni Dagon pala yan. Yung mga Christianity, naging Christian, mga evangelical churches, daughter churches kayo ng Roman Catholic, kasi ang Bible gamit niyo isa lang. At ang pangalan Christian pa rin. Isa lang yung ginamit nyo. Ito ang mother church nyo. Ito yung Satupapa na leader ng Roman Catholic. Hindi pa rin sila makalaya dyan. Sabihin nyo na, may revolto sila. Kami wala namang revolto. Mayroon din kayo revolto, yung cross. Revolto yan, sign ng fallen angel yan. Tapos gilagyan pa rin yung tila, sign ng ahas. Ay, niluhunuhan Na ng si Gadriel pumasok sa ahas, giling lang si iba. Grabe. May revolto pa rin kayo. Simbahan nyo sa taas, ilagay cross. Wala naman tao. Wala. Yung tao, fallen angel yan. Tapos, lagyan ng tila, ahas. Tapos, sa pulpito nyo, may cross pa. Kasabit sa harap. Basa. Grabe.
Sino ang Diyos ng isda sa Kristyanismo? Ang simbolo ng Ictor o Ectis o isdang Jesus ay isang palatandaan na karaniwang ginagamit upang ipahayag ang isang kaugnayan o kaugnayan sa Kristyanismo. Ang isda ay orihinal na pinagtibay ng mga sinaunang Kristiyano bilang isang lihim na simbolo. Ngunit ang maraming mga pagkakaiba-iba na kilala ngayon ay ang unang lumitaw noong 1980s. Yan. Sino yan? 1980. Isda, si Jesus. Jesus Christ, isda, si Dagon. Isdang Jesus. Okay, tuloy tayo. Basa. Ba daw? Si Dagon ba ay isang libyatan? Ang Dagon ay isang hindi kapanipaniwalang matalino at makapangyarihang gourmet world fish best. Ang pinakamalakas sa kanila ay tinuturing na isa sa 8 kings of at ang pinuno ng Area 8 at kilala bilang Fish King Leviathan. Sinong hari na sa mga isda? Area 8. Si Leviathan. Leviathan. Gourmet world. Sino yan? Si Dagon, si Leviathan. Jesus Christ. Ito pa. Leviathan, no? Hindi. Isang napakalaking halimaw. Yan, Leviathan. Demonic. Yan ang sinamban yung Jesus. Na si Leviathan, si Dagon, isda, kabayo, butike, The fish baboy. and the symbol of peace. Yan, Leviathan, fallen angel. Prince of Hell, Leviathan. Sino si Leviathan? Si Jesus Christ. Sino siya? Prinsipe ng impyerno. Naniwala kayo, hindi magsama kasi impyerno. Prinsipe ninyo Si Leviathan. Tagapagligtas yun sa lupa. Pagpunta doon sa pangalawang buhay, sa impyerno, prinsipe ninyo siya. Kaya lang, dagat-dagatang apoy naman yan. Basa. Question. Sino ang sumumba sa hayop o sa halimaw? Ang sagot. Si Jesus Christ, siya ay kabayo, baboy, butiki, at isda. At ang Leviathan, ang fallen angel. Sino ang hayop, halimaw o fallen angel? Siya, si Jesucristo o si Jesus Christ, ang sinamba ng mga Christian. Sinamba ng mga Christian. Hayop. Ngayon. Christian. Yan. Ngayon, Ay ka ngayon. si Jesus Christ, ang galing dito. Ilan to? 7. 7. Basa daw to. Ilan to? Si Pagan gods, Osiris, Apis, Zeus, Dionysos, Helios, Hades, and Asclepius. pinag-isa dito. Dagdag to si Serapis Christos. 8 na. Na nakapangalan ni Jesus Christ. 8 na. Dagdagan pa ni Dagon at saka ni Leviathan. 10. 10 fallen angel sa katauhan ni Jesus Christ. That's why mahimala talaga. Maraming naghimala naman yan. Si Jesus Christ, 10 fallen angel ang mayroon sa kanya. Isang fallen angel lang may power na, 10. 10 power. Grabe. So, that's why maraming nalinglang. Dahil 10 ang fallen angel. Itong, grabe masaw kasi 10 nandito lahat. Dagdag pa yung Leviathan sa Dagon. Basa. Pahayag 14:9 and 12. At sinunod sa dalawa ang 3 anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumamba sa hayop at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o kamay ay pinainom ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman.
araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa hayop. At sa kanyang larawan ay ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ni Yahweh, ang mga sumusunod sa utos at nananatili sa pananampalataya kay Yahweh. So, ang nagsamba sa hayop, sinamban lang baboy, butiki, kabayo, isda, libyatan, dagon, ay araw-gabi sila pahirapan na walang pahinga doon sa apoy, magpakailanman. So, ibig sabihin, yung naniniwala kay Jesus Christ, ay tiyak ang bagsak nila ay dagat-dagatang apoy. Walang kaligtasan sa mga nanampalataya kay Jesus Christ. Kasi hindi yan totoong Savior. Satanas yan, fallen angel, 10. Baboy pa, hayop, baboy, butiki, isda, kabayo. Tapos libyatan, at saka si dagon. Grabe, saksak lahat. Kayong mga Kristiyano, nakakaawa kayo. Inako lahat. Nakakaawa. Kasi doon kayo naniwala sa Bible nyo, 66 book, nahuwad, piki, Inako lahat. dinoktor, dinaya. Gamit namin Bible, original. Hindi dinoktor, original scripture eh. So nakakaawa. Pero kung hindi kayo maniwala at nasabi namin, wala na kaming pananagutan sa inyo. Pagdating ng final judgment, hindi na kayo pwedeng maghusga sa amin o sumbatan kami. Dahil sinabi na namin. Yes. Narinig na. Yan na ang paborito ni Pastor Buddy. Jesus, Total 666. Tingnan mo ha. Yung Jesus, yung cross, Yung Lucifer. yung Lucifer. 666. 666 yan lahat. Oh. Grabe no. Yan. Fallen angel. Oh. Cross. Ang tunay na Messiah, Kiyawasay, hindi siya namatay sa cross. Hindi siya pinako sa cross. Binitin siya sa punong kahoy. Ngayon, dito nyo dinala. Kasi para lalabas na niwala sa fallen angel. Tingnan mo ha, cross. O may tila, gilagay, symbolic ng ahas. Yan, Jesus Christ. Kawawa. Balat na pinagdilunuhan. Yan. Ano? Cross, Christos. ahas nga yun, yung tila, Christos. Yan, Yahweh nakabitin sa punong kahoy, Yahweh was nailed, hung on the tree. Yan ang tunay. That is The belief. the belief of Born born again. again Messianic. Pero ito, that is the belief of born again Christian. Na cross, pako sa cross. Ito, big lie ito. Malaking kasinungalingan, guys. Yan. The most evil man in this world, Jesus is Satan, Lucifer. Basa. Grabe. Ayan. Basa. Matthew chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahweh sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sino ipinanganak? Jesus Christ ba? Hindi. Yahweh. Yahweh nakasulat, Hindi Jesus Christ. Sa mga huwad na Bible, yung Jesus. Bible na product ng Vatican, Jesus Christ nakalagay doon. Jesus. Hindi Yahweh. Pero sa original, Hebrew, translate Yahweh. Tagalog, Hebrew, translate English. Yan. Ano, sa Christmas tree. Christmas. Ano yung symbolic ng Christmas tree? Yan, ito. Yan, may ikot dito. Symbolic ng ahas yun. Yung tree dito nga gano'n, ahas. The serpent is still using a tree.
Yan. Yung Yan, ikot yun. Ahas yan, of Oh. Christmas. Pagan root of Christian. Christmas. Christmas. A time to celebrate paganism. Santa. Santa. I-arrange mo Santa. Sitan. Tingnan mo ha. Sitan. Ayan. Santa. Si Satan. Yung pulang dragon. Pulang damit. Nandaya sa buong mundo. O yan. Diba Santa, ito. Itong T dito ilagay. Santa. Lalaki. Itong E dito. Lalaki man yan siya, hindi naman sa babae, bakit ginawang santa? Ginawa lang bayot, bakla. Dapat santo. Doon pa lang magtatanong kayo, guys. Yan. Bading di ay. Basa. Santa or Satan is giving gift because it is his birthday. Namimigay ng regalo si Santa o si Satanas dahil kaarawan niya. Karawan niya kasi, December 25. Yatay. Christianity Christianity is is the main reason for my people celebrate demonic holiday. Ngayon, demonic holiday. Ang Christmas. Ngayon, sino ba talagang tagapagligtas? Basa. Gawa 4:12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Original Hebrew. Translate sa Tagalog. Ito. Hebrew. Translate sa English. Yan. Yahweh siya ay nakasulat, hindi Jesus Christ. Pero pag Bible na product may Vatican Canon Law, nagamit ang mga Kristiyano, Jesus na yan. Jesus. Catholic Bible yan na ginamit nyo, Jesus. ay Jesus na talaga. Hindi. Pero sa original, walang Jesus. Yahweh siya. Yan. So, ito lang bilin namin sa inyo, mga manonood. Ang nakataya dito ay kaligtasan po. Ng inyong kaluluwa. Dalawang patutunguhan, dagat-dagatang apoy o buhay na walang hanggan sa langit. So, ngayon, nasa inyo ang pagpasya, walang sapilitan. Pinangangaral namin at kayo ay hindi maniwala, nasa inyo yan. Desisyon ninyo yan. Basta, nasabi namin ang totoo. Yan. Closing prayer, Pastor. Okay. Sa muli, o aming alahayam, tunay nga ikaw ang patuloy na naglalabas ng lahat ng uri ng mga lihim na dapat ay mabunyag sa mga panahon na ito. Tulungan po ninyo ng lahat ng mga remnant na nasa ilalim ng relihiyon na lumaganap sa sanglibutan na ipinalit sa pangalan ni Yahweh Shai. Aming dalangin na sila'y makalaya at mabuksan ang pangunawa katulad ng iyong ipinangako sa aklat ni Joel. Maranasan nilang makalaya, magkaroon ng kaalaman patungkol sa iyo, at patuloy na ikaw ang kanilang piliin at sambahin. O aming Yahweh, tulungan mo sila para hindi mahuli ang lahat. Sa lahat ng aming mga kababayan, sa aming mga kamag-anak, mga kapatid sa laman, palayan niyo po sila ayon sa itinakda mo sa panahon na ito. Sinasamba ka namin, pinararangalan ka namin, o aming Yahweh, ang tunay na alahayam na may likha ng langit at lupa. Purihin ka sa pamamagitan ng banal na Rokakadas, sa pangalang banal ni Masayak Yahweh Shai. Yaman. 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 Okay, mga viewer namin, Praise of Yahweh. bye-bye. At bahala na kayo magpasya. Be blessed, shalom, alhayam, barakata.